Isa pang malakas na palakpak. Muli. Okay. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Purihin ang Panginoon. Narinig niyo na ba yung salitang exile? Did you hear the word exile? Exile po. Yung parang sinipa ka sa bahay mo, pinalayas ka, no? Or pinatalsik ka sa bansa na iyong kinatitirhan. Exile po. Tingnan natin, medyo Google natin ng konti. Mag-google tayo ng konti. Ano ba ibig sabihin ng exile? Exile is a force to leave your home. Or, yan. You are forced to leave your home. Or yung tinatawag na living in a foreign place or land because they cannot go home. Siguro pag tinignan natin sa Bible, meron talagang si Adan at si Eva, di ba? Pinalaya sila saan? Sa hardin. Because they were make sin. Nagkasala sila. So pinalaya sila ng Diyos doon sa hardin. Sa mga Israelita, nung panahon ng after mga hari, pag tinignan natin doon, di ba na-exile naman talaga sila? After yung mga paghahari, nung maraming hari sila, Josaphat, ng Judah, no? Na-exile sila from Jerusalem to Babylon. Kasi ang sumakop sa kanila, si King Nebuchadnezzar ng Babylonia. So doon sila napatira. Imagine nyo, 70 years silang doon natira sila. Hindi sila ibinalik ng Diyos. After 70 years. So maraming namatay ng mga ninuno. So ibig sabihin, pagka tayo, halimbawa tayo, napunta tayo sa isang lugar, di ba hindi ka naman familiar eh. So napakarami mga insimilarity sa buhay natin. Na kung saan doon sa homeland mo o sa bahay mo, pagising mo na umaga, di ba, magkakape ka, yung mga usual na gawain natin. Pero pag ikaw ay na-exile, maiiba ang galaw ng mundo mo. Maiiba na. Remember yung mga politician, di ba, pagka sila na-exile, di ba, nagtatago sila sa ibang bansa. At para hindi sila malitis dito, sa atin, ang daming politiko, ganyan eh. Tatakbo sila ng ibang bansa para hindi sila malitis dito. Yun tinatawag na exile. And then, nagre-request ang gobyerno para sila, political asylum, ihatid uli sila rito. So, ganyan, napakaganda. The next picture, I would like to see you some pictures. Puro animation tayo ngayon. You see the pictures? There is a crossroad. People are to choose whether he go left, he go right. Naranasan niyo na ba na minsan high school kayo? Nung high school tayo, marami tayong kaharutan, di ba? Yung nasampal ka ng kaklase mo, nasampal ka dahil ang kulit mo. Anong tendency mo pagka sinampal ka? Gaganti tayo. Di ba? Gagantihan mo. Kaya itong crossroad na to, pwede mo, kung sa west ako pupunta, I will be angry. Galit din ako, baka sapukin ko. Sinampal ako, sasapukin ko siya. On the other side naman, pag from east, yung compassion. Pwede ba natin sabihin sa sumampal sa atin, kapatid, naintindihan kita. Hindi ako gaganti sa iyo. Naawa ako sa iyo. Pwede ba natin gawin yon? Di ba ang hirap? You have to choose. Mamimili ka rito. It's either way. Sa dalawa na to, hindi pwede mong gawin pareho yun. Kailangan isa lang. So you have to choose. Napakaganda. Si Jesus. Yan ang isa sa mga katangian ng ating Panginoong Kristo, yung compassionate. Sa Bible, merong isang batang-bata na karakter. Ito yung paborito ko si Joseph. Joseph na anak ni Jacob. The next picture, yes. Si Joseph, isa po siyang pastolero ng kanyang tatay sa ilang, ng mga hayop. At siya ay 17 years old that time. Joseph was 17 years old, napakarami ng kanyang dinanas sa buhay. At isa sa mga karakter makikita natin kay Joseph sa gabing ito, susuriin natin si Joseph. Ang mensahe ay pinamagatang, when we are true to God, He will lead us through. Ano ibig sabihin ng true? Totoo, katotohanan? Yes, yan yung mga katotohanan Yung totoo ka lang ba sa Diyos? No? Tapat ka sa Diyos? At titingnan natin sa buhay ni Joseph, yung sinasabi rito, he was true to God. Ano ibig sabihin ng true? T-R-U-E. And we can see and find out what Joseph character has o ano yung ginawa niya sa buhay niya. Kasi ang dami niyang dinanas Tayo po'y manalangin muna. Heavenly Father, we thank you. Pinupuri ka namin sa oras na ito, Lord, nawa ay kasihan mo kami ng isang malinaw na mensahe at ma-absorb ng mga puso at isipan namin. Gamitin niyo ang inyong lingkod bilang tuntungan ng inyong salita at nang sa ganoon, Panginoon, mabless kaming lahat sa oras na ito.
May you continue to speak to us, Lord. At ang aming mga kakulangan, kahinaan ay mapunan ng iyong presensya. At ang banal na Espiritu ang siyang maging tagapagturo. At hahayaan namin na magmanifesto ka sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpak muli sa Panginoon. Yes. Sabi sa Tagalog yan, pag tinagalog natin, kapag tayo ay tapat sa Diyos, aakayin niya tayo. Di ba ang ganda? Kapag tapat tayo sa Diyos talaga, ang umaakay sa atin, si Lord. Walang iba. Hindi lang tao, kundi si Lord. Kasi ito yung naranasan ni Joseph rather, sa Genesis chapter 39 verses 1 to 23. Pero I will backdrop muna yung nangyari sa kanya. The next picture. Babackdrop muna. Chapter 37. Ito ang nangyari. Chapter 37, yung sa left side makikita nyo, yung si Joseph. Si Joseph po ay paboritong anak ni Jacob. He has 12 sons. Tandaan natin, 12 anak niya. Si Joseph yung pangalawa sa bunso. Si Benjamin ang bunso at itong si Joseph. Sabi rito sa Bible, si Joseph po ay mahal na mahal ni Jacob. Kasi, nung ipinanganak ito ni Raquel, no? Matanda na sila. Parang talagang minahal nila dahil parang wala na silang pag-asang ipanganak si Joseph at si Benjamin. Pero dahil, siyempre, tayong mga magulang, di ba? Aminin natin, may mga favorite din naman tayong mga anak natin eh. Katulad ni Jacob. Why? Jacob has an history, may history siya sa tatay niyang kay Isaac. Isaac, favorite, si Esau. And Jacob was favorite by his mother. Tandaan natin yan. Favoritism talaga sa Old Testament, napaka-rampant, napakarami. Kaya pagdating sa generation natin, inaamin natin, yes, tama, may mga favoritism din ako sa anak ko eh. Totoo yun. Si Jacob po ay si Joseph rather, pinagawaan ni Jacob ng roba. You know, nung panahon nila, pag may roba ka, ikaw ay kagalang-galang at ikaw ay yung pinakamataas. Parang hari ang turing dyan. At si Joseph ang pinagkakatiwalaan ng kanyang tatay sa kanyang mga alagang hayop, maging sa kanyang mga anak. One day, nanaginip itong si Joseph. Dito sa bandang kanan naman, nakikita niyo po yung mga trigo na yun, yung grain. Ang panaginip ni Joseph, nag-aani silang magkakapatid sa bukid, biglang yung tinatali niyang grain o trigo, tumayo. At yung tinatali ng kanyang mga kapatid, no, na trigo, yumukod lahat. Yun yan, no? Represent. Ano sabi ng mga kapatid niya? Next picture. Ano sabi ng mga kapatid niya? Ano sabi? Tingnan nyo. Cartoon character tayo ngayon, ha? Tingnan nyo. Sabi ng ibang kapatid, talaga ba? Kami yuyuko sa iyo. Darating ang panahon na ikaw maghahari sa amin. O, sabi ng iba, hay nako, kaamot ng ulo isang kapatid. Hay nako, walang katotohanan yan. Yung isa naman, ay yabang mo. Sabi ni Judah, ang yabang mo. Sabi ni Judah, ang yabang. Di ba? Sa magkakapatid, ganyan talaga ang pwedeng mangyari. Unang-una, paborito siya ni Jacob, paborito siya ng tatay. Lahat yata ng favor nasa kanya. Instead na si Ruben na panganay, ang gawa ni Jacob ng roba, napunta kay Joseph. Parang sinasabi nila, anak lang naman ni Raquel yan sa mas higher yung nanay namin kasi ako ang panganay, sabi ni Ruben. Sila Judah, sila yan sila magkakapatid eh. Di ba tayo rin ganon? Kung minsan, sa pamilya natin, pag may napapaboran si tatay ng masigit sa atin, samantalang tayo dapat, yung karapat-dapat na mabigyan ng isang pabor, napunta rin sa kapatid natin, at lalong kapatid lang natin sa ama yun, nako, away yan, gulo yan. Ito yung nangyayari. Yan yung sa chapter 37. Now, sa inggit nila, sa selos nila, no, kay Joseph, gumawa sila ng isang paraan para mawala sa landas nila si Joseph. Ano ginawa nila? Next picture. Inihulog nila sa balon si Joseph. Nagplano sila magkakapatid. Paano ba mawawala sa landas yung kapatid natin na masyadong mayabang, masyadong sip-sip sa tatay natin, no? Ginawa nila ng paraan. Ihulog na lang natin sa balon. Yun si Ruben, nag-intervene si Ruben dito sa kanyang mga kapatid. Si Ruben po ang panganay. Sabi niya, hindi maganda yung gagawin natin para sa atin. Kapatid din naman natin yan eh. You know what happened nung ihulog nila ito? Imagine natin ikaw si Joseph. Mga kapatid mo, pinagtangkaan ka, ihulog ka sa balon. Siguro sumisigaw si Joseph habang inihulog siya, Kuya, huwag niyo gawin sa akin ito.
Kapatid nyo rin naman ako ah. Pero hindi, inihulog siya eh. Kita nyo nagagawa ng inggit? Selos. It is a poison. Nalaso ng isip ng magkakapatid. Nag-connivance pa nga sila eh. Nagkampi-kampihan sila eh. Eh sino kakampi ni Joseph? Wala. Pwede maging kakampi niya, yung tatay lang niya, si Jacob. Pero walang kaalaman si Jacob kasi inutusan niya lang to si Joseph. Punta ka sa ilang, tingnan mo kung ano ginagawa ng mga kapatid mo. Baka may ginagawang kalokohan. Kasi yung mga kapatid niya maloko eh. Di ba sa magkakapatid ganyan minsan? Kung marami kayo, ikaw na ipinagkakatiwalaan ng tatay mo at uutusan ka, di ba? Ikaw naman, dahil tapat ka sa tatay mo, sumusunod ka. Ay, naku tatay, yung mga kapatid ko puro wala pong ginagawa kundi magsiinom, maglasing na maglasing. Samantalang ikaw yung pagod na pagod. Ganyan yung trabaho ni Jacob, kaya kinaingitan siya, nagselos talaga sa kanya. Now, inihulog siya sa balon. The next verse. Next picture. Ayan na si Joseph the Dreamer. Nung inihulog siya sa balon, ang sabi ni Kuya Ruben, huwag natin gawin yan. Gumawa lang tayo ng ibang paraan. Si Judah, nakaisip ng paraan, ang sabi niya, sige, ang gawin natin, punitin natin yung damit ni Joseph, tapos ilublob natin sa papatayin nating hayop, yung dugo, yung damit niya, para yun ay present natin kay Tatay Jacob, na kinain ng mabangis na hayop si Joseph. Ganun yung kapamaraan na nila. Pero actually, yung ginawa po nila, may dumadaan na mangangalakal. It was an Ismaelite. Ismailita po, sa Tagalog. Dito nila binenta ngayon. Sabi ni isa, kita mo na, di mas kumita pa tayo ngayon. Ang galing ng mga kapatid eh. No? Ibinenta nila, nagkapera pa sila, tapos nawala si Joseph sa buhay nila. Parang balakid sa kanila si Joseph eh. Balik sila sa tatay nila, tay, si Joseph po, kinain ng mabangis na hayop. Katunayan, ito po yung kanyang damit. Ako si Jacob, iyak na iyak si Jacob. Iyak na iyak si Jacob. At dito natin titinan yung tinatawag ko kanina na yung journey ni Joseph. From chapter 37, tatalon tayo ng chapter 39. What happens next when Joseph was sold to Ismaelites? Genesis chapter 39, verse 1. Now when Joseph had been taken down to Egypt, Potiphar, an Egyptian who was one of Pharaoh's officials, the captain of the guard, bought him from the Ismaelites who had taken him there. Gaano ba kalayo kaya yung Canaan to Egypt? Tingnan natin kung gaano kalayo. Yan. Pag nakikita natin, medyo malayo dyan sa'yo, malabo, ano? Yung Canaan, gaganon po yan, no? Doon sa Mediterranean. Parang gilid siya ng Mediterranean Sea, yan, ganon. To Egypt. How long they traveled that time? Kung ikaw si Joseph, binenta ka, kasama ka, naglalakbay kayo na Ismailita, sabi ng mga expert dito, pag nilakad nila lang walang pahinga, 11 days. From Canaan to Egypt. Ang layo, di ba? Wala naman sasakyan ng araw eh. Lakad lang. O kaya meron silang camel, may kabayo sila, na parang may mga karwahe din, pero may mga gamit yun kasi mangangalakal ito eh. So lakad lang talaga sila. So kung may pahinga sila, may tulog sila, kada pahinga sila, siguro abot sila ng 2 weeks. 2 linggo po. Ganon kalayo, more than 2 weeks yung lakbayin nila. Pero napakaganda rito, binili siya ni Potiphar. Pakibalik mo dun sa verse natin. Verse 1. Tingnan natin, who is Potiphar? Potiphar, an Egyptian who was one of the Pharaoh's official. Si Potiphar po ay captain of the guards ng Pharaoh. Pharaoh is the higher king nung panahon ng mga Egyptian. At itong pinagkakatiwalaan si Potiphar. Binili siya ni Potiphar ngayon sa mga bumili sa mga kapatid niya, yung mga Ismailita. Verse 2. Tingnan natin yung mga highlights, no? May highlights. Anong sabi sa verse 2? The Lord was with Joseph. Naku, ang ganda. Kung tayo si Joseph, siguro hindi naman natin makikita yung detalye dito eh. Pag tinignan natin, siguro kung ikaw yung binenta, inuhulog ka sa balon ng mga kapatid mo, binenta ka, tapos binenta ka na naman dito sa Egyptian, anong pakiramdam meron ka? Siguro pagising niya na umaga, nung nandun siya sa poder ng tatay niya, anak, kain ka na, may kape, may sinangag, merong tuyo, merong kung ano, di ba? Alaga siya. Pero that time, wala lahat yun. Blanco lahat yun. Gigising siya, magtatrabaho siya para dun sa kanyang amo. At ito yung maganda. The Lord was with Joseph so that he prospered. And he lived in the house of his Egyptian
master. So kinuha na siya ngayon ni Potiphar, nabili na siya eh. So doon ngayon siya nangangamuhan kay Potiphar. Verse 3-4. When his master saw that, again, that the Lord was with him, with Joseph. Sino nakakita? Potiphar. Kanina, the Lord was with Joseph. So bear in our mind, mula nung ihulog siya ng mga kapatid niya, hanggang inihawan siya sa balon, ibinenta siya sa Ismailita, hanggang dito sa bahay ni Potiphar, the Lord was with Joseph. Hindi siya na-neglect ng Panginoon. Never ever si Joseph nawala sa tabi niya ang Lord. Now dito, very confirming talaga nung makita ni Potiphar na itong si Joseph, kinakasihan ng Diyos. At ang sabi dito, and that the Lord gave him success in everything he did. O parang ako si Potiphar, mula nung kinuha ko si Joseph sa bahay ko, di ba? Inano ko siya, katulong ko. Mula nung napatungtong ang Hebreong ito sa bahay ko, ay pinagpapala ako. Yun yung napansin ni Potiphar. Mula nung dumating si Joseph sa bahay niya, he was blessed. Nagsasucess lahat ng gawin ni Joseph. At dyan natin makikita yung katangian ni Joseph. Merong something kay Joseph na kakaiba sa mga ibang katulong. But Joseph, remember, he was with the Lord. Yun yung sikreto. Okay, yung title natin, True. Yung true to God that leads our life through. Ang sabi rito, gave him success in everything he did. Verse 4. Joseph found a favor in his eyes, kay Potiphar, and became his attendant. Yes, attendant na siya ngayon. Then, Potiphar put him in charge of his household. Grabe. Ginawa ngayon siyang katiwala na. Nung kinuha siya, binili siya ni Potiphar, katulong lang siya, mga kapatid. Wala siyang ginagawa. Siguro, napakasipag ni Joseph, ano? Kaya, pag tinignan natin, si Potiphar mismo, na-bless siya. Kaya ang ginawa niya, ang tawag din, ipopromote kita. Promoted ka agad si Joseph. Na-promote siya eh. And he become in charge of his household. Pag sinabing household, lahat ng nasa loob ng pamamahay ni Potiphar, ikaw ang mangangasiwa, Joseph. Ikaw ang mangangasiwa. And then, sabi rito, he entrusted to his care everything he owned. Maging yung mga business ni Potiphar, siya ang pinangalaga, si Joseph, kasi nakitaan siya ni Potiphar na kakaiba, may blessing. Hallelujah, may blessing. Verse 6. Talang time, verse 6. Kasi nga, kada gawin ni Joseph, binebless talaga si Yun yung maganda, di ba, tayo? Halimbawa, si Joseph tayo. Pagka tayo napunta sa ibang lugar, sa ibang, nag-abroad ka, di ba? Alam niyo, daming OFW, sa totoo lang. Ako, ang dami ko nakasama sa Kuwait. Doon mo talaga makikilala yung isang tao kung anong meron siya sa loob ng pamamahay niya, sa pamilya niya. Makikita mo rin, marunong maghugas ng pinggan, pagka natulog, bura yung mga humot, yung mga ulan. Doon talaga. Pero pag nandiyan ka sa sarili mong pamilya, ayahay ka eh. Pag ikaw na mag-isa, hindi ako marunong magluto mag-isa, sa totoo lang. Natuto po ako ron. Yung mga tinatawag na pacham, natutunan ko po yun. Kasi mag-isa ako eh. And I don't want to see other people, yung mga kasama ko ron, na burara ako, na, ayun eh. Doon nga, minsan nakita ko yung mga kasama ko, yung kawali namin, pinababayan, pag nagprito, iwanan na sa, magpiprito ka, wala kang magamit. Ginagawa ko, tinatapon ko sa basuran. Pagdating ng mga kasama ko, nasa yung kawali natin dito, nasa basurahan. Kasi di marunong maghugas, lalo na pag may mga sulog-sulog na hindi kinikis-kis. Pati yung CR, yung bowl, nako po. Doon mo talaga makikita ang isang tao kung anong uri na meron siyang karakter. At itong pinag-aaral natin, si Joseph, ito'y nakita ni Potiphar. And mga kapatid, kapag ka ikaw ay masipag na tao, masinop na tao, kakasihan ka ng Diyos. Pag tamad ka, hindi ka kakasihan ng Diyos. Ay sabi ng mga matatanda natin, gising na, 6:00 na, putok na yung araw, tulog pa kayo dyan. Yung mga anak natin ngayon, di ba, kung magising, ano oras? Siyempre naman, may hanap buhay, call center. Consider din naman natin, di ba, call center. Anong sabi rito? With Joseph in charge, so in charge na ngayon si Joseph. Ang sabi rito, he did not concern himself with anything except the food he ate.
Eh syempre, baka naman lasunin ni Joseph si Potiphar. Sigurista si Potiphar eh. Maliban sa aking pagkain, ako ang mamimili kung anong kakainin ko. Pero lahat, ikaw mamahala, Joseph. The next verse, 7. 6b and 7. Now Joseph was well built and handsome. Sa Bible po, sa scripture, dalawa lang mapapansin natin na pwedeng sinabihan na talagang handsome. The other one is King David. The first one is Joseph the Dreamer. A very pag nyo, i-imagine natin, gaano ka-handsome si, well built eh, maganda yung katawan niya eh. No? Magandang katawan niya, tapos magandang lalaki si Joseph. Siguro pag nakita ng mga babae ito, kay kabig-habig-hani, ano? Siguro kinikilig na yung mga babae pag nakita nila si Joseph. Kasi ganito itsura ni Joseph eh. Well-built and handsome. 7. And after a while, his master's wife, si Mrs. Potiphar, eto na, umentra nga si Mrs. Siyempre, sino ba yung kinuha mo Hebreo na nakatulong na yan? Sino ba yan? Masipag ba yan? Ano ba yan? Pagkakatiwalaan ba yan? Ang sabi ni Mrs. Potiphar, took notice of Joseph. Ano nakita ni Mrs. Potiphar? Joseph was handsome and built his body. Kita niyo? Kaya ayaw ako ni Mrs. na pag nag-abroad ako, sumunod sa akin eh. Delikado. Delikado eh. Kahit maliit ako eh. Sabi rin, na-notice to yung Mrs. Potiphar, itong si Joseph ay handsome. Tingnan yung sabi. Ano sabi? Come to bed with me. Sipingan mo ako, Joseph. Nabighani talaga siya. Tingnan natin yung sumunod na picture. Alam mo, ikaw si Joseph. Another crossroad na naman. It was another crossroad for Joseph. He had to be choose which way na pipiliin ni Joseph. Parang tayo, isipin natin, ang ganda ni Mrs. Potiphar. Ang sabi ng mga ibang kaibigan ko, ng mga pastor dito, Pastor, ang ginawa ni Joseph dyan, tumakbo eh. Tama? Pero pagbalik ni Joseph, nakahubad na si Joseph. Ready na si Joseph. Pero hindi yun ang ginawa ni Joseph. Tingnan niyo, dalawa. Either flee, sabi, tinakpan niya yung tenga niya o mata niya, or give in. May dalawang option lagi eh. Alam niyo, sa tuwing tayo tinetempt ni Satan, o sino man nagtetempt sa atin, tumutok sa atin, there is always two roads, crossroad tawag ko dyan, na pwede tayong mamili, it's either of the one. Hindi pwedeng dalawa. Isa lang ang pwede mong pipiliin dyan. At dito, napakaganda ng katangian ni Joseph. Hindi talaga siya nagdalawang isip. The next verse. But he refused. Wow! Ang galing talaga. Kaya totoo talaga, true to God talaga si Joseph. Dito pala makikita mo lalaki. Ang ganda nito, handsome siya. Ang ginawa niya, tinanggihan niya si Mrs. Potiphar na napakaganda. Nakaharap na sa kanya, siguro nakaganon na yung necklace ni Potiphar, ni Mrs. Potiphar. Nakababa na siguro yung medyo yung cleavage dito, labas na, no? Eh, sino ba naman hindi mabibighani dito? Pero napakaganda ni Joseph, yung character. I want you to see the character of Joseph, mga kapatid, lalo sa mga kalalakihan. Dito makikita talaga natin, meron talagang lalaki na tumatanggi talaga sa mga tukso. And that is one Joseph's character. He refused. Bakit? Ang sabi niya, with me in charge, ako na pinagkatiwalaan ng asawa mo, sabi niya, my master does not concern himself with anything in this house. Sa akin pinagkatiwala ng asawa mo ang lahat ng bagay dito, maging ikaw, na dapat pangalagaan kita. Ayun ang sinasabi ni Joseph. Ang sabi rito, everything he owns, he has entrusted to my care. Even his wife, si Mrs. Potiphar. At talagang yan na nakita ni Mr. Potiphar kay Joseph, mapagkakatiwalaan si Joseph sa lahat ng bagay. And because he was blessed, na-blessed kasi si Potiphar eh. The next verse, verse 9. Ano pa sabi ni Joseph? Ito yung litanya kasi ni Joseph eh. No one is greater in this house than I am. Kasi nga, pinagkatiwalaan siya eh. So, ang pagtitiwala ni Potiphar sa kanya ay napakataas. Kung baga saan, napakataas na reputasyon ko, napakataas ng integrity ko na ipinagkatiwala sa akin ng asawa mo. Tapos ngayon, haharap ako sa iyo? Tataluhin kita? Sabi niya, my master has withheld nothing from me except you. Ibig sabihin ni Joseph, yung amo ko, si Mr. Potiphar, lahat ng pag-aari niya rito, ipinagkatiwala sa akin, maliban sa'yo. Ikaw, pag-aari ka ni Potiphar. Diba? Yung mga bet ka dyan, ganyan naman talaga yung mga bet ka eh. Alam ng dalaga, tapos papatol pa sa may asawa. Dapat ganito, kahit tayo mga lalaki,
Kahit alam natin dalaga, naghahanap ng father look like, no? Tapos papatol sa atin, papatulan naman natin, katulad ni Joseph. Hindi, iha. Masisira ang kinabukasan mo. Balik ka ron sa pamilya mo. Dapat ganun tayo. Katulad ni Joseph. And then, ang sabi rito, how then, ito yung pinakamaganda. You may highlight. How then could I do such a wicked thing and sin against God? Kita nyo? Kaya si Joseph talaga, lutang na lutang talaga yung yung pagsapi sa kanya ng Espiritu ng Diyos. Kaya pag tinignan natin, di ba, lagi nagtatanong, Pastor, no Old Testament ba may Holy Spirit na? Sa tingin nyo rito kay Joseph, sinong naglilid sa kanya? Di ba Holy Spirit? Hello? Holy Spirit. Diyan pala makikita natin wala pang Holy Spirit ng Old Testament. Sino nagtutulak kay Joseph na gawin ang tama, gawin ang totoo, para maparangalan ang Diyos na si Yahweh ng panahon nila? And that is the Holy Spirit of God. Given the fact, hindi kaya ni Joseph talaga to. Kahit sino lalaki ang hirap mo sa ganitong sitwasyon, I doubt talaga, kahit ako, hindi ako exempted dyan. And I cannot say, hindi ko tatakbuhan ko yan. Pero si Joseph ginawa yun. Sabi niya, how then could I do such a wicked thing and sin against God? Verse 10. Ito yung matindi. Ito yung matindi. Alam niyo, even though sinasabi ni Joseph, nangangatwiran siya kay Mrs. Potiphar, araw-araw po siyang tinutukso. Baka tayo, isang araw, nag-refuse tayo, pangalawang araw, refuse tayo, pag pangatlong araw, sige, game na ako. Hindi ko kaya. Di ba? Day after day, he refused to go to bed with her, even be with her. Siguro sabi ni Mrs. Potiphar, halika na, wala naman si Mr. ko eh. Hindi niya malalaman, hindi ako aamin. Basta sipingan mo lang ako. Grabe, no? Grabe yung kanyang temptation ni Joseph. The next verse. Hindi nga pinagbigyan. Siguro, palagay natin na isang buwan, tinetest talaga itong si Joseph ni Mrs. Potiphar. One day, he went into the house to attend to his duty. Isang araw, itong si Joseph, yung usual na duty niya para sa bahay ni Potiphar, gagawin niya, pumunta siya. Ang sabi rito, and none of the household servants was inside. Matalino talaga si Mrs. Potiphar. Ang sabi niya sa ibang katulong, day off kayong lahat. No? Day off kayong lahat, walang papasok sa inyo. Except Joseph. Ang galing, no? Galing ni Satan. Yung laro ni Satan, deceitful talaga siya, mapandaya siya. Si Mrs. Potiphar po ang ginamit ni Satan. Tingnan din natin yung gawa naman ng Diyos sa buhay ni Joseph. She caught him by his cloak and said, come to bed with me. Lagi yan ang sinasabi niya ni Mrs. Potiphar, come to bed with me. Grabe yung temptation talaga. Tingnan natin next picture. Verse 12b. The next, yung picture. Yes. Kita nyo? Nirefuse talaga ni Joseph. Anong naiwan? Yung kanyang cloak, yung kanyang damit. No? Yung balabal na naiwan sa kanya. Yung talagang damit niya. Her hand and ran out of the house. Ang ganda ng ginawa ni Joseph talaga, makadiyos talaga. Tamang desisyon, tamang paraan talaga. Ano nangyari? Anong resulta? Tingnan nyo, si Joseph, ang ganda ng ginawa niya. The next verse. Dumating ngayon si Mr. Potiphar. When his master heard the story his wife told him, nako, ito yung sumbong ito yung matindi. Nagsumbong itong si Mrs. Potiphar. Nako honey, yung Hebrew naman, na taong yan na binili mo, no? Hinired mo, pinagtangkaan akong gahasain. Ito ang katibayan, yung kanyang damit, kita naman talaga ni Potiphar yung damit dahil may ebidensya, di ba? Ang sabi rito, galit na galit si Potiphar. Nung marinig yung sumbong ng asawa niya, kita ninyo, tayong mga asawang lalaki, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga sumbong na asawa natin. Lalo pagka hindi ka, yung kaduda-duda, no? Bagamat asawa ni Potiphar to at pinasaisip sa kanya, ito ang dayo sa bahay namin at syempre siya ang pwedeng gumawa sa asawa ko. Pwede talaga. Pero nasaan yung kanyang trust kay Joseph? Di ba natakpan lahat? Sa isang sumbong lang ng kanyang asawa.
Kaya kayo naman mga babae, huwag kayong sumbong na sumbong sa mga asawa niyo lalaki, lalo't hindi totoo. Kawawa naman yung isusumbong ninyo, mape-frame up. Ganyan ang nangyari kay Joseph. Galit na galit ngayon si Potiphar. The next, 20. Joseph's master, si Mr. Potiphar, sabi nito, took him and put him in prison. Pinabilanggo kagad si Joseph. Hala, doon ka sa bilangguan. Tinawag niya yung mga gwardiya. Dalhin sa bilangguan si Joseph. Kita nyo? Natabunan kagad yung mga magagandang ginawa ni Joseph and because of his wife. Dahil nandun sa kanyang asawang babae, yung sumbong. And then, ang sabi dito, the place where the king's prisoners were confined. Isang bagay makikita natin katotohanan. Si Joseph po, doon siya inilagak sa kulungan ng mga pero. Hindi siya nilagay sa penitentiary lang. You get the point? Dapat doon siya ilalagay sa mga kriminal. Rape kasi ang ano niya eh. Ang kaso niya, rape. But pag tinignan natin, in-examine natin, si Potiphar, maaari nagdalawang isip din si Potiphar na baka hindi totoo. Attempted lang. No? Attempted lang siguro. Kasi mabait si Joseph, nakitaan niya ng kakaiba eh. Maaring itong si Potiphar, yung captain of the guards, nasa isip niya, dito ko muna habang lilitisin, no? Kasi may doubt din siya eh. Hindi man natin nababasa yung details, pero doon siya pinakulong sa king's prisoner. The next picture. Kung tayo si Joseph. Eto ngayon si Joseph, nasa kulungan siya. Hindi ka ba mag-iisip sa buhay mo? Hindi ba maiisip mo yung mga bagay na pinagmulan ng lahat nung ikaw ay pinagtangka ng mga kapatid mo? Next picture. From the point, nandun siya sa pangalaga ng kanyang tatay na si Jacob. Ang ganda-ganda ng buhay niya, no? He was favorite with his daddy, no? Pagkatapos yung kanyang mga kapatid na naginip lang siya, pinaliwanag niya, pinagtangkaan siyang patayin, hinulog siya sa balon. From balon, no? Nakita natin. Iniangat siya, binenta siya sa Ismailita, and then binenta siya kay Potiphar. At pagkatapos na-frame up siya ni Mrs. Potiphar. Hindi kaya niya naisip lahat yun. Di ba pagka nabibilanggo ang isang tao, lagi nilang sinasabi, wala akong kasalanan, na-frame up lang ako. Tanungin niyo lahat na nasa bilibid. Lahat ng tanongin dyan, sabihin nila, biktima lang po ako. Bihirang-bihirang maririnig mo dyan ang umamin. Lalo na pagka mga matataas na tao, yung mga high-end ng mga buhay nila, di ba? Kahit politiko, di sila umamin. They are always saying, frame up lang ako. And Joseph, how about Joseph? Pag tinignan natin si Joseph, ito ang talagang not guilty. Wala siyang kaano-ano talaga. Eh sino isang saksi na nakakakita ng isang katotohanan na siya talaga ay malinis ang puso, malinis ang pamumuhay, may karakter siya na sumunod lagi sa kalooban ng Diyos? Si Yahweh lang po. Walang ibang nakakakita nun. Although nakita ni Potiphar yung kanyang magandang karakter. Kasi sinuwerte na si ay binless na si Potiphar nung dumating si Joseph sa kanila. Noong nasa kulungan na si Joseph, Genesis 39, 20a to 23. Tingnan natin, nasa kulungan na siya ngayon. Siyempre, nagmuni-muni na si Joseph. Isip niya lahat. But while Joseph was there in the prison, ito na naman. Nung kanina, nandun siya kay Potiphar, nasa bahay siya ni Potiphar. 21. The Lord was with him na naman. Hallelujah. 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 Praise God. Pagka tinignan natin yung buhay ni Joseph, parang tayo. Pagka tayo nasa ayahay, sa blessing ng buhay natin, the Lord was with us. Pagka tayo nasa pagsubok na mahirap na buhay, the Lord was with us. Kasama natin ang Diyos like Joseph in the prison. Ang sabi nito, He showed him kindness. Isa sa katangian ni Joseph po, he was kind. Kaya pala nagustuhan siya ni Potiphar. Amen? Ang hindi lang makagusto sa kanya yung mga kapatid niya kasi may inggit. Pero ang ganda ng ugali ni Joseph kung titingnan natin. No? Sabi dito, He showed him kindness and granted him a favor in the eyes of the prison warden. Again, yung warden ng kulungan, ng prison ng king. Yung mayores doon, nakita rin yung katangian ni Joseph kakaiba. Pwedeng pagkatiwalaan. Kanina si Potiphar, nakita yung kanyang kilos, yung kanyang gawa, masinop, mapagkakatiwalaan talaga to. Now this time, yung warden ang nakakita. Ilan na? Dalawa na. Dalawa na po, di ba? Maliban sa Diyos.
Si Potiphar at yung warden. Anong ginawa ng warden? Next verse. So, the warden, sabi rito, put Joseph in charge na naman. Kaya lang, medyo na-demote siya rito, di ba? Demoted siya rito, nasa kulungan siya eh. Pero pagdating sa kulungan, promoted pa rin yung posisyon niya. Kasi warden ang nag-promote sa kanya na ikaw ang ngayong mamamahala, ako uupo na lang ako. Just like Potiphar. Ang galing. Oh, tingnan natin. And he was made responsible for all that was done there. Again, katulad ni Potiphar po, mga kapatid. Ikaw ang mamamahala, ikaw magdidesisyon, bastonin mo kung sino yung matitigas ang ulo dyan sa loob, paluin mo, no? Disiplinahin mo sa lahat sa'yo. Sa'yo magagaling kautusan. He was demoted but he was promoted by the warden. The next verse. 23. The last verse. The warden paid no attention to anything under Joseph's care. Yes, ibig sabihin dito, wala na akong pakialam. Ikaw na talaga lahat ang mamamahala sa prison. Because, again, the third time, fourth time na yata to, third time. Pangatlo na, no? The Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. Apakaganda po ng buhay ni Joseph. Alam nyo, pagka inaral nyo talaga ito, Genesis 37 onwards hanggang 50, diyan natin makikita isang katangay ni Joseph talaga na kinakasihan talaga siya ng Diyos. And God is preparing for Joseph for his character. Sa kanyang character talaga, diyan natin makikita. Ups, down. Ang masaklap pang rito na encounter niya rito, yung cupbearer at saka yung wine, ni Potiphar, nakulong dito, nakasama niya. Naging kakosa niya rito eh. Na-preach ko na minsan dito yun eh. Naging kakosa niya yung dalawa na yun. At nakalimutan din po siya nung sila ay pinalaya. Yung naranasan ni Joseph, grabe po talaga. Siguro, nung inaaral ko to, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Although, pag tinignan natin yung karakter ni Joseph, pwede natin gayahin. Pwede natin gayahin. Even in the times that you are in blessing, no? The Lord is with you, kapatid. Hindi ka iiwan ng Panginoon. Kaya lang madalas minsan, pag nandun tayo sa buhay nating blessing, di ba? Iniiwan natin si Lord, nakakalimutan natin si Lord. Yun ang masaklap. Tapos pag napunta ka ngayon doon sa pahirap, sa trials, maalala mo ang Diyos. Si Joseph po hindi. Ibig ko sabihin, kahit anong nangyayari kay Joseph, ang ginagawa pa rin niya yung kalooban ng Diyos. It was a very hard for us, mga kapatid. It was a very hard. Pero nakikita natin, pwede nating gayahin si Joseph. Alam nyo, sa panahon na tayo may mga trials, mas lalo nating sundin yung kalooban ng Diyos. Yun po yung pinakamaganda. Because we know that the end of this story, Joseph was blessed. Ang sabi ni Joseph dun sa chapter 50, sa last verse, ang sabi niya sa mga kapatid niya, ginawan nyo nga ako ng masama, mga kapatid ko. Umiiyak si Joseph. Ginawan nyo nga ako, pinagtangkaan nyo akong patayin, gawa ng masama. Pero pinaunawa sa akin ng Diyos na kailangan kong malampasan ng mga yon para marami ang maligtas. Ang ending kasi nito, marami naligtas. Israel, naligtas ang Israel at ang bansang Egypt because there is a great famine. Si Joseph po ang ginamit ng Diyos. Ang ginawa ng Lord sa kanya, minold talaga siya. Minold yung kanyang karakter. How he obey the Lord. Yung karakter natin, minsan dyan talaga tayo sumasabit. Kaya habang nag-aaral tayo nito, nakikita natin, nga si Joseph, no, hindi iniwanan ng Diyos. Kahit saan siya mapunta. Even under the ground. The next verse. When we are true to God, He will lead us through. Ibig sabihin po, kahit na anong dinadanas natin, sasamahan tayo ng Diyos. Kahit tayo patawid ng dagat, tatawid tayo ng ibayo, sasamahan tayo ng Lord. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kahit may mga pagsubok na parating sa atin, hindi niya tayo i-abandon. The next verse. Ito kasi yung pinahawakan ni Joseph. Wala pa ito nung araw eh. Pero palagay ko, ito na pinahawakan ni Joseph. Sabi ni Joseph, and we know that in all things, yung all things po rito, lahat ng pangyayari sa buhay niya, whether it was good or bad, lahat ng pangyayari sa buhay niya, sabi niya, God works for the good of those who love Him. Ibig sabihin yung love Him po, yung tumutupad sa kautusan ng Diyos. Tayo, mga anak natin, pag di sumusunod sa atin, di ba? Mahal ba tayo nun? Di ba? Nagpapakita ng pagsuway, hindi tayo mahal nun. Sinusuway kasi tayo. Pero dito, yung verse na to, who love God.
Sino man ang nagmamahal sa Diyos, sino man nagmamahal sa kanyang magulang, susundin niya talaga yung gusto ng magulang niya. And sabi dito, who have been called according to His own purpose. Purpose nino? Ng Lord. Kasi tayo, ayaw natin yung purpose natin. Pag minsan mahirap yung dinadaanan natin, ayaw natin yan. Mapait, masaklap, kung ano man yung dinadaanan natin, ayaw natin yan. Pero at the end of that trial sa buhay natin, may nag-aabang, may naghihintay doon. Sinabi ng Lord, tinawag kita anak, ayon sa aking panukala, sa aking magandang purpose sa buhay mo, at hindi kita papariwarain. Napakaganda. And so be it, mga kapatid, pag tingnan natin yung last picture natin. It's our choice. Pwede tayong mamili ngayon, just like Joseph. There are two narrow roads. Pag tingnan natin, merong west, may east. Which of the two ways that we can choose? Be your own God or be true to God? Just like Joseph. Yung true dito, yung magpakatotoo tayo. Sabihin natin, hindi naman ako perfect talaga, Lord. Sumasablay ako, sumisemplang buhay ko. Okay, pero lumalapit ako sa iyo, humihingi ako ng kapatawaran. Alam ko na patatawarin mo ako. And that is the true. We have to be true to God. Ayaw ng Lord yung hipokrito. And Joseph was true to God talaga kung tinignan natin itong pinag-aralan natin tonight. And we can see here, ang pinili ni Joseph, be true to God. Even kay Mrs. Potiphar. He flee. Tumakbo siya, tumakas siya. Hindi siya bumigay. At maging tayo ngayon sa gabing ito, pwede natin piliin din. Lord, mas pipiliin kong maging pakatotoo ko sa iyo. Tayo pong lahat tayo buko at pumikit sa presensya ng Panginoon. Father, we thank you and we bless your name. We will continue to obey you, O God. Even though that hardships and blessings in our lives, Panginoon, patuloy nga po na pagpalain niyo kami, Lord, ng isang karakter na katulad ni Joseph. Most of the time, nahaharap kami sa temptation. Panginoon, dalangin namin, mas lalo mo kaming palakasin sa panahon na yun. At huwag mo kaming iharap sa mga matitinding pagsubok, Panginoon, dahil alam namin, hindi po namin kakayanin. And we know that all things work together for good for those who love you. And you are called us according to your own purpose. At salamat sa purpose na yan, Panginoon, dahil alam namin, kapag kayo ang sinunod namin at nagpakatotoo kami, habang sumusunod kami sa iyo, Panginoon, patuloy mo naman kaming inuhubog yung karakter namin, tinuturuan, so that we can learn more and more and able to know you better and better. Salamat po. Ito po yung samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.